Pinas Outsider, welcome back to our channel. And for today's video, makikimarites na naman tayo sa mga latest issue at news ngayon. Pero bago yan, huwag kalimutan mag-like and subscribe to our YouTube channel. Let's go! Bilis kilos LDS, salamat po. Tama yung sinabi ni Sir na pag hindi pumalag yung mga taga Davao, kasi tandaan ninyo, Naku, may pagpalag. Ano yun? yung mga taga Davao yan talaga ang totoong mga pro-Duterteng solido. Kaya nga hindi wala nang ano diyan, wala nang gustong lumaban talaga sa mga Duterte kasi talaga namang mapakaganda ng ginawa ng mga Duterte sa Davao. So tinetesting nila 'yun. Pag hindi pumalag ito, ibig sabihin hindi papalag ang Luzon at Visayas. 'Yun ang iniisip nila, 'di ba? Kaya tinetesting nila 'to. Parang ginawa nila 'yung sa SMNI. 'Di ba? Ito. Alam ng mga media na SMNI ang tumulong kay Marcos. Same pattern SMNI ang talagang masasabi nating nagbit-bit kay Marcos. As a matter of fact, dyan lang pumayag si Marcos na magpa-debate sa SMNI lang. So, kung uunahin nilang gipitin ng SMNI na kanilang kaalyado, matatakot ngayon yung ibang network na banatan ang gobyerno. Kasi, etong ang kaibigan nila, kaalyado nila, ay nakaya nilang itrap, nakaya nilang gaguhin, nakaya nilang pigilin na umere sa himpapawid. Illegal nga yung ginagawa nila Kasi tandaan nyo, may prangkisa sila. Meron pa pong prangkisa. Kaya yung ginawa ng NTC ay medyo alanganin. Hindi pa ho nawawala ng prangkisa ang SMNI. Imagine ninyo hindi pa ho nawawala ng prangkisa. So dapat, umihimpapawid pa po yung kanilang balita. Pero bakit pinigilan ng NTC? So ganun ang ginawa nila sa SMNI. Sinampulan nila yung ibang network. Subukan ninyong magtanong kay Tamba. Subukan ninyong questionin ng gobyerno. Ganun din ang mangyayari sa inyo. So, ganun din ang ginagawa nila ngayon sa Davao. Sa Davao naman, alam nila maka-Duterte yan. Alam nila yan ng solidong Duterte. Ayan talaga ang kampo at masasabi mo dyan pag hindi pumalag ang mga taga Davao, pag hindi ho gumalaw yan, ibig sabihin kaya nilang gawin sa buong bansa. Kaya nga mga kababayan, this is a challenge sa mga taga Davao City. Papayag ba kayo na ginagawa sa inyo yan? Papayag ba kayo na hinahayaan ninyong gawin at babuyin kayo ng ating gobyerno? Ako, hindi ko kayo kini-question sa pagiging makabayani. Pero sana ho, gumalaw-galaw na po kayo. Hindi ko sinabing magrebelde. Hindi ako pabor sa kahit anong klase ng rebellion. Ang sinasabi ko lamang dito ay simple lang. Ipakita ninyo ang disagreement ninyo in a very peaceful way. Ipakita ninyo yung inyong lakas. Dahil remember, 'di ba, sa ating konstitusyon, ang lakas ang kapangyarihan ng bawat gobyerno, sektor ng gobyerno, they emanate from the people. Ipakita ninyo through protest. Protest is part of free speech. 'Di ba? Hindi po tayo hahawak ng armas, pero ipakita po natin. Hindi po tayo dapat baliwala lang. 'Di ba? So, sana ho. Sana. Panayam naman, sinabi ni Vice President Sara Duterte. Sabi ni Tess Taclob, prayers for peace and safety to all KOJC members, Duterte families and Banateros. So, yun. Naniniwala din siyang politika ang dahilan kung bakit labis ang panggigipit kay Pastor Apollo. Unang-una, alay siya ni former President Rodrigo Duterte. Tumulong din siya sa kampanya ko nung ako ay tumakbong Vice President. So merong anggulo dyan na politika. Tapos gusto siyang kunin ng US government.
Dagdag naman ni Celis, si Marcos ay ginagawang kasangkapan ng Estados Unidos upang mahawakan ang Pilipinas para sa interes nito. Sapagkat si Marcos po ay nagiging instrumento ng panibagong paghahari ng Amerika sa ating bansa upang manumbalik ang neo-kolonyal o ang kanilang panibagong pangungulunya sa Pilipinas. At dahil dyan may mga bagay si Marcos, perang ninakaw ng kanilang pamilya na nakatago at naka-frozen din sa Amerika, ang kanyang pangungunyapit sa poder na hindi siya mahuhulog habang sinusuportahan sa ng Amerika at hindi siya makukudita o ano pa mang mga banta sa kanyang kapangyarihan na nakasandig sa Amerika. Isasakripisyo si Pastor at ang mga Duterte para mawala ang political threats nila both ng Amerika at ng mga Marcos. Matatandaan sa pagpasok ng rehimeng Marcos, biglang nagbago ang foreign policy ng Pilipinas at naging maka-Amerikano na ito. Sa panahon ni Marcos Jr., biglang nabuhay ang mga kaso laban kay Pastor Apollo na ibinasura na ng korte sa bansa. Maging ang prangkisa ng SMNI na kilalang platform ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ay nais bawiin. Ngayong linggo naman, lumabas ang freeze order ng Court of Appeals para sa mga ari-arian ni Pastor Apollo at ibang KOJC leaders. Alam mo, pagdating po sa issue ng taga Davao at injustice, always remember this. Alam mo, ito'y napakagandang kasabihan. Sabi nga nila, if you ignore injustice and bullying, you have chosen the side of the oppressor. Ulitin natin. If you ignore injustice and bullying, you have chosen the side of the oppressor. Yung pag-ignore lang sa injustice ay pumanig ka na daw sa mga oppressor. So pag pinapayagan mo at pinapahintulutan mo na yung injustice sa ibang tao, para mo na rin kinampihan yung side na nag-o-oppress doon sa mga tao na yun o doon sa mga nang-aapi na tao na yun. Kung hindi kayo umimik, kayo mga taga Davao City, laban dito sa ginagawa sa KOJC, para nyo na ring pinanigan o kinampihan yung mga nag-o-oppress dyan. So sana ho, magising po tayo. Dahil kung kaya nilang gawin ito sa mga matatapang at may prinsipyong mga taga-KOJC, sigurado ako ibig lamang sabihin nun, prepared na silang gawin ito sa iba pang mga tao. Maging ang Children's Day Foundation Incorporated o CJFI at SMNI. Ngunit iginiit naman ng KOJC na wala namang sariling pagmamayari si Pastor Apollo dahil isang Commonwealth ang mayroon sila, habang mga independent organization naman ang CJFI at SMNI. Samantala, matatandaan na una nang inihayag ng KOJC na mayroon anilang plano ang rehimeng Marcos na kamkamin din ang kanilang ari-arian. Para sa Diyos at sa Pilipinas kumahal. Ito si Ino Mortel. Ayan, no. Ayan, di ba? So, yun nga yung sinasabi natin paulit-ulit Ito na nga Kaya nga, alam nyo, kasi iba nagtataka, bakit ba natin inaano to? Kasi nga ho, pag hindi tayo umimik dito, sinyalis ito sa gobyerno. Tinan mo nga. Kalyado namin yung SMNI. Kalyado namin yung si Pastor Kibuloy. May nagawa ba mga Duterte? Binaboy namin yung Davao Babuyin namin ang Davao City. May ginawa ba ang Duterte? Pumalag ba ang taong bayan? So kung kaya namin babuyin ng Davao na nasa ilalim ng mga Duterte at walang pumalag, kaya namin babuyin ng buong Pilipinas. Naintindihan? Kaya importante ho ito. Dapat to tayo magising. Hindi po pwede yung, okay na to sa atin, wala. Hindi, yung concern lang ng KOJC yan. Hindi ho. Mga sir, mga ma'am, sigurado ako, pag nagtagumpay silang babuyan ng Davao, nagtagumpay silang babuyan ng KOJC, susunod na Pilipinas ito. Alam mo, isa yan sa senyales ng mga power tripper na tao. Yung mga lulong sa power. Yan ang kanilang ginagawa. Diba yan nga yung sinabi ni Vice President Sara Duterte. Pag ikaw lulong na sa kapangyarihan, pag ikaw na ay talagang feeling mo you are
the most powerful person in this earth, o especially the Philippines, talagang susubukin mo lahat. Lahat ng mga astig, patutumbahin mo. To tell everyone na kami lang ang astig dito, wala nang iba. Yan ang ginagawa nila ngayon sa Davao. Pinapakita nilang astig kami, walang gagalaw sa amin, kaming hari, kami ang presidente ngayon, kami ang gobyerno ngayon. At ang pumalag, yari sa amin. Kaya nga kita ninyo. Hindi nyo ba napansin? Kahapon, diniscuss natin yan, si Senator Bato. May ni-reveal. Hindi po ako nagsabi nito, si Senator Bato. Sabi niya kahapon, dun sa interview. Si Marbil, hindi si Marbil, si Tambaloslos, si Zaldico at si Trillanes, nangako ng sa isang general na bumaliktad lang, lumaban lang kay Duterte sa ICC, gagawin siyang PNP chief. Di ba? Ganun katindi yung kanilang usapan. Kung makikita mo kung sino yung mga involved against the Dutertes. Di ba? Romualdez, Zaldico, at Trillanes. Parang ganun nga. No? Nagpapabango dun sa sa taas. Para makakuha ng magandang pwesto. Ilang taon pa. According to Bato ito si Bato po nagsabi nito. So talagang inaano nila. At kita nyo naman, pati ho yung lahat, presidente ng SMNI, dinimanda. Mga host ng SMNI, including me, dinimanda. Hindi ng isang beses, ako 2 beses pa. Di ba? Ganun mo makikita na tatakutin ka talaga. Bari, salamat po. Alam mo, pagka napunta, sige, bisita tayo dyan, Chicago, Windy City. Hindi, kaya nga, alam mo, ako, napapaisip ako dyan. Napapaisip akong sobra. Hindi po, walang biro. Baka sabihin nyo naman, sobrang tapang mo naman, banat ba? Hindi ka. Siyempre, minsan mapapaisip ka talaga na parang, is this worth it? Mapaganong ka eh. Worth it pa ba itong pinaglalaban natin? Worth it pa ba na ako, simpleng tao lang ako? Hindi naman ako yung tipo ng tao na kaya nga yung may nagkomento doon sa kasi nagtrending yung sinabi kong merong sumubok na umareglo sa atin, nag-imbita doon sa kabilang kampo. Tapos ang sabi nga niya sino ka para hindi ka naman magaling. Alam mo, same question niya eh. Same question yung tinanong ko din sa sarili ko eh. Sabi ko, sino ba ako? Sino ba ako para idemanda nila ng 2 beses? Sino po ba ako? Yun talaga yung ko eh. Sabi ko nga, simpleng lang naman ako. Komedyante lang naman ako. Simpleng lang ako. Pero hindi, tao na nagsasabi ho eh. Kahit yung mga kilala ko. Kasi sa pool sila eh. Pag bumanat ka, dumurugo yung puso nila eh. Bakit? It's the truth. Hindi dahil sa marami namang magaling magbura dyan. Marami namang magaling mambaboy dyan. Kaya lang daw, tinatamaan sila. Dumudugo yung puso nila. At saka alam siguro nila, siguro alam nila na tayo ang hindi naman nangunguna o namumuno, pero tayo ang kinikilala ng mga Banateros vlogger na nagsimula ng Banateros. Hindi ko kinukonsider sa sarili ko na leader ng Banateros eh. Pero gayon pa man, ako naman yung kinikilala nilang leader. Siguro naisip nila, ganun okay. Kasi lumalakas yung Banateros eh. Lumalakas yung Banateros talaga. As in, lumalakas. Siguro naisip nila, sino ba leader niyan? Si Banat Bay pala, animal yan. Sampulan nga natin para matakot yung mga kasamahan niya. Doon sila nagkamali. Akala nila, ako na yung pinakamatapang sa Banateros. Hindi. Mas matapang po yung mga kasama ko. Sa katunayan, ako ang bunso dyan eh. Ako ang mukhang pinakabata dyan eh. Yung iba mukhang matatanda na eh. Gago! Ako talagang pinakabata dyan. Utol ko nga isa mas matanda. Si Boss Dada, mas malaki at matanda. Di ba? Tapos, si Jay Guevara, mas bata nga sa akin, pero may tsura niya, mas mukha namang matanda.
Si Master Judea, mas matanda rin sa akin yan. Ako ang bunso dyan eh. Sa totoo lang. Ang akala kasi nila, siguro, pag ako, na kaya nilang idemanda, tatahimik na in the entire Banateros. Hindi nila alam na mas matatapang pa po sa akin yung mga yan. Mas matatapang pa po sa akin yung mga yan. Yan talaga mga basag ulo yan eh. Si Boss Dada, dating Philippine team wrestler yan. Si Jay Guevara, hindi totoo, walang biro. Si Jay Guevara, dating Philippine team sa Rambulan. Oh. Si Master Judea, ganun din. Si Coach Oli, head ng fraternity yan sa eskwela namin. Akala nila ako lang ang matapang sa Banateros. Oh. Pero ang totoo niyan, kaya nga nakikita niyo yung pattern. Sinimulan sa SMNI. Davao. Sino yung sa vlogger? Ako. Hindi ko sinasabing hindi sila tinatamaan kay Maharlika. Kaya lang kasi si Maharlika nasa ibang bansa eh. Kaya limited yung kanilang kayang gawin kay Maharlika. Limited. Talagang mag-aaksaya ka ng pera tulad nung ginawa nung isa, 'di ba? Nang dinemanda siya. Laki ng gastos doon. Oh. Kaya tuloy hindi siguro pinag-aaksayan din ng although ginagamit siguro ng gobyerno in other ways tulad nung pagdemanda nung isa, pagdemanda nung isa pang hindi natin alam. Pero kasi pagdating mo dito sa Manila, alam mo nilang tayo kasi tinatamaan talaga natin eh. Talagang sa pool natin eh. Kasi tayo diretso tayo, hindi tayo kung sino talaga yung may kasalanan. Pansinin ninyo ha, eto lang, simpleng-simple to. Bakit sa tingin ninyo ang nagdemanda sa akin parte ng Kamara? Isipin nyo lang na mabuti ha. Bakit? Bakit hindi nila dinademanda tong isa? Yung mga ibang nag-iingay dyan. Alam niyo kung bakit? Tinamaan kasi natin eh. Yung kanilang pinaka-boss. Patagal ko na kasi sinasabi sa inyo to. Hindi ang boss nila si Marcos at saka si Lisa. Hindi. Sabi na nga ni Presidente, mahina yan eh. Di ba? Si Pangulong Duterte na nagsabi, mahina yan. Ibig sabihin, hindi yan yung tipong... Alam nyo, eto lang para lang sa kaalaman ninyo. Kasi kami kilala namin ang mga Marcos. Noon panahon na magkakasama pa ang Duterte Marcos, kakilala namin. Alam namin yung personality nila. They are not confrontational. You can ask that to Attorney Vic Rodriguez. They are not confrontational. They don't like yung mga ganyan-ganyan. Hindi sila sumasali. Sa kanila, masaya na sila na nanalo sila, nagpa-party sila, nagsasampaign sila. Okay na sa kanila yon. At kung ano-ano ginagawa nila, okay na sila doon. Ellen Lo, salamat po. Pero ang talagang sasapul, nagko-control, at may pangarap, hindi naman ang mga Marcos eh. Etong Romualdez, yan talaga. Maniwala kayo, yan ang tunay na kalaban. Kaya nga pansinin ninyo eh. Ito hindi ako nagmamalaki. Ulitin ko hindi po ako nagmamalaki. Hindi po ako, with all humility. Pero bakit mas pinatulan nila ako kaysa doon sa babaeng nasa Amerika? Alam niyo kung bakit? Because yung babae sa Amerika, mali ang tinatamaan nila. Mali yung target nila. Kaya walang pakialam yung talagang power. Nagigets ninyo? The real power comes from the House. Andun talaga sa House of Representative. Nandun ang budgetan. Pagpili ng PNP chief, di umano, naandun sa kanila. Tama, mali. Naandun yung power. Tinamaan ko sila, kaya sila nag-react sa akin. Bakit di sila masyado nagre-react kay Maharlika? Hindi ko sinasabing walang dating si Maharlika, wala ako sinasabing ganun. Kaya lang, Maharlika is hitting the wrong people. Maharlika is hitting the wrong... Hindi na mga kandidato yan. Sa tingin nyo, tatakbo si Sandro ng presidente? Hindi mananalo yan kahit balibalik-tarin mo mundo. Si Amy, wala na. Pasunan tao sa mga Marcos.
Hindi na makakaulit yan. Tandaan ninyo, nanalo ang Marcos because of BP Sara Duterte. Period. If you believe in that, you will also believe that Marcos will never win again. Hello? Hello? Do we understand each other? If you believe that BP Sara is the only reason why Marcos won last election, hindi na makakaulit ang Marcos. Tandaan niyo yan. Pero ngunit datapat subalit, pwedeng malusutan. Papaano? Pera. Pera. Maaaring malusutan. Makontrol ang dapat kontrolin. Ano pa? Eleksyon, alam naman natin, pag pera ang umano. Pangatlo, pag pinadanak mo ng pera yung ayuda, na ang mga tao alam nating naghihirap. Hindi nyo napansin? Ako ganito ganito ang aking intindi. Itong gobyerno na to, Karen, salamat po, gusto nilang ma-maintain ang kahirapan. Gusto nilang humirap ang mga Pilipino. So that, aasa ang Pilipino sa ayuda. Huwag nyo kasing isipin tayo mga 80% ang nasa C and D, E. Pero yung mga nasa C plus B, wala naman yan eh. Iilan lang yan. Ilang porsyento lang yan. Wala pang 20%, wala pang 10% yan sa Pilipinas. Karamihan nasa CDE. Yung nasa CDE, gusto nila yung mga C maging D. Pag naging D yung mga yan, E, umaasa yan sa ayuda. Tanungin ko kayo. As simple as this. Sino sa inyo ang pupunta sa barangay kung makakatanggap kayo ng 2,000? Sige nga. Tanungin ko kayo. Sino sa atin dito ang nanunood at may announcement ang barangay? Mga taga-barangay ganito, namimigay ako ng 2,000. Sino sa inyo pupunta? Pag kayo pumunta doon sa 2,000 na yun, ibig sabihin, parte kayo ng target nila. Sad to say, but it is true. Gusto nilang humirap tayo ng humirap. Para aasa lang tayo sa ayuda. Nagigets ninyo? Marami sa atin sasabihin, sayang din yan. Bigas din yan. Tama, mali. O, ganun nga ang ginagawa nila. Yan ang ginagawa nila. Pansinin nyo, kahit kayo, pupunta kayo eh. Pag may 2,000, tama, mali. Oh. So, hindi tayo pwedeng magmalaki. Hindi. Nasa B ako. Nasa AB ako. Wala sa atin. Karamihan sa atin nasa CDE. Karamihan sa atin. Karamihan sa atin, pupunta ng barangay para sa 2,000. Tama, mali. Yan ang kanilang gimmick. Pahihirapin nila yung bayan. Wala silang pakialam. Inflation, blah, blah, blah. Pagmahal ng bilihin, wala silang pakialam. Bakit? Mamimigay naman kami ng pera sa eleksyon eh. Pag namigay kami ng pera sa eleksyon, boboto kayo at boboto kayo sa amin. Kaya maaaring makalusot pa si Romualdez. Bakit? Tandaan ninyo 2 years pa lang to. O, pa 3 pa lang. Naghihirap na tayo. Paano pa kaya pagdating ng talagang sasadsad tayo sa sobrang sadsad natin, aasa na lang tayo sa gobyerno. Maraming ganyan mga Pilipino. Tama, mali. At hindi lahat ng Pilipino may utak na, hindi, kukunin ko yan. Pagkuha ko yan, hindi ko pa rin sila iboboto. Bibihirang Pilipino na ganyan ang iniisip. Marami dyan, kung sino yung magbigay sa akin, yun ang boboto namin. Kung sino yung magbayad sa amin, siya lang yung boboto namin. Anong katunayan? Look at Congress. Look at the House of Representatives. Alam nyo na silang mga korap, yung mga tao dyan. Bakit kayo boto ng boto? Bakit kaya yung mga distrito boto pa rin ng boto hanggang ngayon? Alam naman nila korap yung kanilang mga congressman. Alam nila na mga magnanakaw yung congressman, and yet boto sila ng boto. Pera. Money can persuade people. Tandaan niyo yan. Kaya anong punto natin dito?
Ito, Oh guys, kayanin nyo. 4 years pa? Oh my God. Whew. tunay na kalaban. Kamara. At alam nyo, ang Banateros, yan ang punto, lagi. Kaya nga napagbibintangan kami, ba't di daw namin binabanatan si Marcos? Gago pala kayo eh. Kayo na yan. Bahala na kayo dyan. Kayang-kaya nyo na yan. Although meron naman tayong ginagawang banat din from time to time. Pero, sandali, ako kasi, advance ako mag-isip. Ang target ko, 2025 and 2028. Yan ang target ko. Hindi ko target yung nakaraan na. Tapos na yun eh. Nakaraan na yun. Palalo na yun. Gagawin natin. Patalsikin? Sige, try nyo. Hindi. Eto. Ang dami ko nang kausap na mga... Tandaan ninyo, marami po akong contact. Marami po akong kausap. Mga eksperto ito. Intelligence. Lahat-lahat. Napaka-imposible pa as of now. Napaka-imposible pa. The only thing siguro na talagang gagalaw ang dapat gumalaw ay pag ginalaw nila si Duterte. Pero ngayon, imposible pa. Kaya nga we have to live Oo. Maraming talaga makikipaglaban kapag kayan talaga. Nako. with it. It's a reality. It is impossible for now. And, second, meron akong pinaniniwala ang Romans 13. Basahin nyo na lang yun. O mga taga kay OJC, sigurado ako alam niyo yan. Pero, eto. Ang gusto ko, yung 2025. 2025, dapat talagang mapalitan ang mga senador. Yan ang focus ko, 2025, 2028. Kasi yung nangyayari, sorry ha, okay, lahat ng revelation ni Cathy, yan sa video, lahat yan pinaniwalaan ko 2022 pa lang, pinaniwalaan na namin mga Banateros yan. No question about it. Kaya nga hindi kami nagpabudol, di katulad ninyo, tatanga-tanga, nagpabudol pa rin. Yang adik-adik na issue na yan, sa totoo lang, medyo diversion pa nga sa tingin ko yan eh. Of the real enemy. Pagdating ko kasi sa tactic, especially chess, mag-isip kayo na mabuti ha. Sa chess, isang style sa chess, may magpipretend na yun talaga ang enemy. Pero may gumagalaw na iba. Sino dito naglalaro ng chess? Diba kunwari, lulusob yung bishop, lulusob yung kabayo, lulusob yung ganito. Pero yung real enemy, nagtatago. Papasok na lang yan pag malapit na mag-checkmate. Ganun eh. Ganun no ang chess, laro ng chess. Kaya nga feeling ko, masakit man isipin, feeling ko talaga, merong mga inilabas. Merong mga inilabas na kunwari kalaban, pero hindi naman pala kalaban. To divert the issues. Kasi ang issue, tinatarget si Marcos at yung asawa niya. Isipin niyo mabuti ha. Marcos, asawa niya, yun lagi ang target. Pero sandali, sino ba ang kakandidato sa 2025 and 2028? Hindi naman yung mag-asawa eh. Ang magkakandidato 2025, lahat ng bata, ni Romualdez. Puposisyon sila sa Senado. Puposisyon sila sa paging presidente. So it's diversion. Yan ang paulit-ulit ko sinasabi. Wala na kayo magawa dyan sa presidente. Presidente na yan eh. Unless magrevolusyon ang AFP, hindi mababagsak yan. Okay tayo dyan. Sige, okay, go. Pero the real enemy now is sitting in the house, not in Malacanang. You have to understand that. Na sana sumaksak sa kukote natin. Yan ang bantayan natin. Bantayan natin na maigi. Bakit? Kung kayo naiinis ngayon, 2024, 25, naiinis kayo. Ang utak nyo dapat,
Hindi na sila makaulit. Hello? Hello? Gusto nyo pa bang umulit sila? Sige, ituloy nyo yung target ninyo mali. Diba? Halimbawa na lang sa War Games. Alam niyo yung War Games, yung mga toys. Merong lulusob kunwari. Di ba? So ikaw naman, putok ka ng putok doon, pak, 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 pak. Hindi mo alam, may umiikot na pala sa likod mo. The real enemy. Kasi nga, masyado kang naano doon sa nakikita mo lang. Nakikita mo lang ito, pak, pak, pak. Wala na yan eh. Puta, wala nang baril yan eh. Wala nang baril eh. Wala nang panlaban yan. Tapos na yan. After 6 years, tapos na yan. Pero ito isa umiikot. Kumadali tayo niyan. Sige nga, puta, another 28 to 20, to 34. Mantakin mo. Another 6 years after 2028. Gusto nyo yan? Mag-focus kayo kay Mark. Please lang guys. Please lang. Tama na. Tama na. Ang hirap naman maghintay ng 4 years pa. Diyos ka naman. Go. Gusto niyo yan? Sige. Ako, again, bilang Pilipino, kami nga mga banateros, nananawagan nga kami sa AFP to intervene for KOJC and pang-aabuso. Tama, mali. Pero bakit kaya, isipin nyo to hindi nyo napapansin? Ang ganda ng revelasyon ni Bato. The revelation of Bato. Yesterday, pinlay natin yan. Yesterday, pinlay natin. Who's making the calls? Romualdez. Wala ka sa meeting yung presidente. Romualdez is the one making the call. Romualdez is the one, di umano, according to Bato, not sa akin. Romualdez is the one calling shots on ICC against Duterte. Romualdez is the one calling shots on Chief PNP. Sabi ni Bato, ito hindi po ako. Hindi po ako ang nagsabi niyan. Si Bato ang nagsabi niyan. Si Senator Bato. So if you have a brain, at hindi ka tatanga-tanga, nagpapaniwala lang sa mga walang kwentang vlogger, iisipin mo, mantakin mo, Romualdez is the one nagkukall ng shots? Why? Kasi siya ang may plano. Siya ang may plano sa 25 at 28. Now, ano focus natin? Doon sa presidenteng wala na? O dito kay Romualdez? Now tell me, who's telling the truth? Really? Tell me na, who's telling the truth? Ngayon nyo ba napansin? Bakit ako puno ng demanda? Bakit ang SMNI puno ng demanda? Kanino nang gagaling? Si Trillanes. Sino kasama doon sa meeting? Si Trillanes. Kanino pa? Sa Kamara. Sino kasama doon? Yung leader ng Kamara. Alam niyo kung bakit? Ba't di ako demanda ni Marcos? Ilang beses kong tinawag si Marcos na bangag noong panahon na ngayon hindi ko na matawag kasi nakaupo na. Baka mademanda pa tayo isang beses. Sabi ni Duterte yun, hindi ako. If they want, they can do it. Bakit di nila magawa? Kasi wala na silang pakialam eh. Basta kami, mag-e-enjoy na lang kami sa buhay namin, mag-champagne kami, magsayaw-sayaw kami, bahala kayo. Sino ngayon ang talagang pag tinamaan mo sila, galit na galit? Kaya nga sabi ko sa inyo, if you have the brain, you would know who's the real enemy. But if ang pinaiiral mo, yung galit mo lang, at yung pinaiiral mo, yung vengeance mo lang, yung kasi nagre-revenge ka lang dahil hindi ka napaboran si TP kaysa sa'yo. Dahil sa ganun ka, wala mangyayari. Kaya nga dalawa lang yan eh. It's either you're stupid,
you're hitting the wrong person, the wrong target, or you're part of the game. Kaya ka kunwari nandyan na isang diehard Marcos noon, kulang na lang halikan mo at sipsipin mo ang puwet ni Marcos. Pero ngayon kunwari bumaligtad ka, tapos ang target mo si Marcos. Tanungin ko kayo. Sige lang. Yung itsura ni Marcos, dahil sa kakabanat nitong isa, nakuha niya ba ang simpatsya ng taong bayan? O naasar sa kanya ang taong bayan? Sige. Kung may utak kayo, kayong sumagot. Tandaan ninyo, yan ang expertise ng mga Marcos. That's why nakuha nila ang simpatsya ng ilan, kaya nga nanalo pa sila eh. Tama, mali. 1986 until nung mula nung nasipa sila until 2022, expert sila sa magpaawa. Yan ang number 1 propaganda nila. Mantakin mo, nanalo ang isang presidente, isang kandidato nang hindi humaharap sa tao, hindi humaharap sa debate. Paano nangyari yun? Lagi lang niyang, ang laro lang niya, kawawa ako. Inaapi ako. Masamang tao kaming mga Marcos. Number 1 niya, sino? Kita niyo kung sino magaling dyan? Alam mo sino? Number 1 dyan, yung nanay niya. Si Imelda. Ang galing magpaiyak-iyak niyan. Para nakakaawa talaga. Hindi, api talaga kami. Api kami. Api kami. Ang dami nga naloko sa api na yan eh. Kaya nga nanalo eh. Feeling nyo api. Kahit nga tayo mga Duterte supporter, naawa, di ba? Kung ako kung hindi ako nakapunta sa bahay ni Marcos, kung si Mocha hindi nakapunta sa bahay ni Marcos, kung hindi kami namin kilala yan, baka naloko kami yan. Hindi, totoo. Kasi nga expert sila dyan eh. Magpaawa. Paano nila magagawang magpaawa ngayong presidente na sila pag tinitira sila ng personal? Remember this. Always remember this, mga kababayan. Ang mga Pilipino, kumakampi yan sa underdog, especially pag ang tinitira mo na pamilya. Tandaan niyo yan. Huwag kayong makakalimot sa propaganda na yan. Ang mga Pilipino maawain. Kawawa naman sila. Inaapi yung pamilya nila. Kawawa naman sila. Bakit dinadamay pati yung asawa, pati yung anak? Di ba? Sagutin niyo ako. Yung tira sa pamilya nila, sa mga hindi involved sa politika, sa tingin nyo, ay tama nga si Maharlika, tama siya. Hindi. Ang reaksyon nila, kawawa naman ang mga Marcos, ano? Masyadong inahapin itong bungangera sa Amerika. Kawawa naman. Tayo mga Duterte supporter, kayong mga tanso na naloko at nabudol, naniniwala kay Maharlika, no question about it. We all know what's happening. Pero yung mga nasa labas, ano may isip nila? Kawawa naman si Marcos, inaapi yung pamilya. Grabe yung bungangera, inaaway si Marcos. Tama, mali. Tama, mali. Sagutin niyo ako. Kayong sumagot sa akin, di ba yan ang reaction nung mga walang pakialam sa politika? Kawawa naman. Dahil doon, nawawala ang focus. Saan? Sa korupsyon na ginagawa. Nawawala ang focus doon. Sa ginagawang, sabihin na nating pang-aabuso ng ilang kapulisan sa Davao. Bakit? Kasi ang galing nila magpaaway. Alam mo, eto paano ko nalaman ito? Kinuwento ko sa inyo to ilang beses na eh. Nung panahon na umihingi, magkakaibigan pa ko, si Mocha at ang si Bongbong noon at saka yung kanyang si si Lisa Marcos, humingi ng advice si Mocha noon. Kasama ako doon. Naandun ako noon. Alam mo kung anong advice nila? Meron silang pinakilala sa aming magaling sa PR. Foreigner.
Ang galing sa PR. At hindi ho ito mga pipitsuging political vlogger lang, ha? Hindi ho. Ito yung mga graduate na mga mayayamang universidad sa Amerika. Kaya nga ang singilan niya, 2 million para lang mag-advise. Pero may gagawin silang group study, titingnan nila kung ano yung weakness ng mga Pilipino. Ganun. Pero hindi namin pinatos kasi wala kaming perang 2 million. At hindi rin naman kami tinulungan ng mga Marcos. Doon pa lang, naamoy ko na. Sabi ko, mananalo to someday. Bakit? Yun ang kaibigan nila eh. Yun ang connection nila eh. Mga foreigner eh. Na magagaling. Kaya siguro, in-advisean siya na huwag kang umimik. Siyempre in English. Be quiet. Let them hit you hard. Because Filipinos, they easily, pity on people. Tama ba English ko? Di ba?